Muli po tayong mag-usap sa isang paksa na kung saan nagbilang sa mga mananampalataya. Ito yung kung bakit tayo ay naligtas dahil sa biyaya, kung bakit po tayo nakapagpapatuloy ng dahil sa biyaya, at kung bakit pa rin tayo ay nakakatayo dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ang ating pong title ngayon kung gagawin ko is The Wonderful Grace of Jesus. Ang dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Titus chapter 2, verses 11 to number 12. Say amen po pag nakita na. Titus 2, beginning from verse number 11 to number 12. Basahin ko natin sabay-sabay. Ready? Read. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Shall we pray? Heavenly Father, muli po Lord kami nagpapasalamat po sa habang malipas. Kami o Diyos ay itutunghay Panginoon Diyos sa pakikinig po Lord naman ng inyong pong Ebanghelyo. Dalangin po namin po Diyos sa mga mensahe po ito namin po mapapakinggan. Ay nawa po Lord naman magsilbi po ito sa aming Panginoong Diyos ng encouragement. At nawa po Lord naman ang bawat sa po Lord naman ay masabi na nakapakinig po Lord naman ng inyong salita. Nawa po Diyos mga mensahe po ito, may ibigay po ito Lord naman ng may pag-ibig at dalangin Panginoon Diyos sama ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ang siyang sumaani at magbigay po sa amin po Lord naman ang unawa. Muli Lord naman na kami po Diyos ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong nagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The Wonderful Grace of Jesus. Ito po ay sinulat po ng Apostol Pablo sa aklat po ng Tito na kung saan, dahil sa dalawang talata po ito na ipapakita ko sa atin po ng salita ng Diyos, na sa biyaya ito ay kung bakit tayo ay nakapagpapatuloy, na sa biyaya ito kung bakit po tayo nakapaglilingkod, at dahil sa biyaya po ito, kung bakit nasasabi mo na ikaw ay ipapatuloy na bilang isang Christian. Bilang sa ating pong introduction, God's people have so much to be thankful for and appreciative for in life. Tayo mga tao po ng Diyos na tayo pinatuto po magpasalamat dahil po lamang po sa biyaya po ng Diyos. Na-appreciate po natin po yung goodness of God nung tayo po makakilala sa Panginoon. Amen? Sapagkat noon nung tayo po hindi po nakakilala sa Panginoon, hindi po natin na-appreciate yung grace of God. Pero nung tayo pinakakilala sa ating Panginoon sa Kristo, nung ikaw ay naligtas, araw-araw mo na nasasabi, Lord, salamat po sa inyong pong grasya. Kasi kung hindi talaga dahil po sa grace of God, wala po tayo lahat pare-pareho po dito. We have an ocean blessing that God has sent our way. Na nung tayo pinakakilala sa ating Panginoon, meron talagang ocean blessing na ibinigay sa ating po ng Diyos. Una, tayo po ay naging anak ng Diyos, John chapter 1 and verse number 12. Dadapat ang lahat sa kanyang tumanggap, hinigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid ay yung sumampalataya sa kanyang pangalan. Naging anak po tayo ng Diyos na dahil po sa dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesus at hindi na rin po tayo alipin ng kasalanan. At nang dahil po sa dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesus, kung bakit din po tayo nakaroon po ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ito, at ito po yung ating natamo, hindi dahil sa ating sarili. Ito po'y biyaya po ng Diyos. Sapagkat hindi po tayo deserve pare-pareho. Sapagkat sabi po ng Bible, Ephesians 2:8, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. At hindi na rin pala tayo hahatulan pa. Wala nang anumang hatol ang mga nakay Kristo Jesus. At isa pang bagay na pinakita sa atin po ng Diyos, the wonderful grace of Jesus, na isang araw mula ngayon, na bumikit man ang ating mga mata, sa langit, tutungo ang ating kaluluwa. Amen? Tayo yung mamamayan ng langit. Kaya hindi ka para maawang sarili mo eh. Sapagkat alam mo, hindi po tayo taga dito. Tayo ay mamamayan ng langit. Yan po yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Doon po natin na-appreciate yung dakilang biyaya ng ating Diyos. And that is the blessing of freedom. Amen? Nasalamat po sa Panginoon, meron po tayong kalayaan. Pinalaya po tayo saan? Sa presence of sin, sa power of sin, sa penalty of sin, at yung panghuli pala, doon sa pleasure of sin. Amen? Doon sa pleasure of sin na pinalaya tayo ng Diyos, kaya kung bakit yung mga bisyo ay ating po itong natalikdan.
Isang bagay, kay Darius, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na talagang iniluhin ko po sa Lord. Na ang tatay ko noon, sabi ko na siguro na talagang nagpapasalamat namin po hindi ngayon na wala na po yung bisyo nga po ng tatay. Na talaga napakahirap mawala pag mawala po yung sigarilyo yun. Pero yung talagang pag pinagpuri mo sa Panginoon, waiting season is not a wasted season. So, salamat po sa Panginoon. Ano? Kaya nga, pinalaya po tayo sa presence of sin, sa power of sin, sa penalty of sin, maging din po sa pleasures of sin. Kaya, masasabi po natin that there is the blessing of freedom. Because some nations are living under ruthless military government and have little or no freedom. Amen? Sapagkat sa marami pong lugar, ay napakahirap talaga po magturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero salamat sa ating Panginoon Jesus, from Monday, Tuesday, sa biyaya po ng Diyos, na kahit saan tayo nakapagtuturo po tayo ng grace of God. Nakapagtuturo po tayo ng good tidings, na hindi po tayo parang yes, meron tayong persecution, pero hindi naman natin ito mamamatay. Nasalamat po sa Panginoon, yung salita po ng Diyos ay malaya po nakakaabot po sa maraming pong tao. Kaya, but here in the Philippines, we are so blessed. Amen? Minsan kasi para sinasabi ko na, bakit ako hindi ipinanganak sa lugar ng ganito? Bakit kaya ako hindi ako ipinanganak sa ibang bansa? Bakit ako ipinanganak sa Pilipinas? Kasi baka siguro kung ikaw ipinanganak sa ibang bansa, baka hindi ka naligtas. Amen? Kaya nga, salamat po sa Panginoon, ipinanganak po tayo dito sa Philippines. Sapagkat we do not live in starvation, hunger, poverty, disease, and fear. Kasi nung tumakas naman po yung bigas, kung magitan daw po ng inflation rate, ang daming natakot. Sabihin, magugutom na kami. Diba? Pero sa biyaya po ng Diyos na tumaas man po yung bigas, but God will provide. And there is the blessing of family and we wonder for grace of Jesus. Nasalamat po sa Panginoon ngayon, if you have a Christian mother or father, then you have much to be thankful in life. Nasalamat sa Panginoon kung yung mga magulang ay nasa church. Salamat sa Panginoon kung ang iyong mga magulang ay nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Pakamahalin po natin po yun. Because God instituted the family in the Garden of Eden and gave it before He instituted the church. Kaya nga sa atin po na pinag-pray po natin na pinangahawakan po natin mula na tayo po ay maligtas sa Acts 16:30-31, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at iyong isang bayan. Kaya meron po tayo itong this is what we have in fellowship. We share spiritual things in common. Amen? Kaya po tayo dito po sa church, meron tayong fellowship, kaya dito po sa church, kung bakit po tayo nagkakatipon-tipon, inilagay po tayo po ng Diyos, meron po tayong tinatawag na we share spiritual in commons. Tayo po ay nagkakaintindihan po dito. Nagkakaintindihan nga po ba? Tayo po ay nagkakaunawaan po dito. Amen? Alam po natin po yung dalahan po ng bawat isa. At hindi tayo natutuwa kapag ang kapatid po natin sa Panginoon ay nadadapa. At hindi rin po tayo natutuwa kapag ang kapatid natin sa Panginoon ay alam po natin na napapagawa. At hindi rin po tayo natutuwa sa Panginoon. At hindi po tayo natutuwa kapag ang kapatid po natin po ay nandalami. Talaga gumagawa tayo po ng paraan sa biyaya po ng Diyos. Na alam mo na ipinagkatiwala sa atin po ang church. Kaya mamalagi po tayo po dito. Eh meron din naman po tayo na we have life precious faith na dapat po natin hindi ikahiya. Ipagmalang po natin itong pananampalataya mo nito at ipakikipaglaban mo talaga yung iyong pananampalataya. Ang tanong ba, yung pananampalataya mo ba ay minsan dumarating ba sa pagkakataon na ito yung ipinakikipaglaban? Amen? Kaya biyaya lamang po ng Diyos. At meron po tayong natawag na same hope, na isang araw mo lang yung looking for that blessed hope, the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya po sa gabi pong ito po, dalawang bagay po na ipapakita ko sa atin po na salita po ng Diyos sa verse number 11 at sa verse number 12. Sa verse number 11, sabi po diyan, unang bagay, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Number 1, what grace brought. Ano ang dala o hatid ng biyaya nito? Sa verse number 11, what grace brought? Sa verse number 11, grace brought salvation. Ang mga hindi manampalataya, talagang any moment, para ba sa kanilang sarili, meron talaga
Sa pagkasabi po ng Bible sa John chapter 3 and verse number 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. At ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Meron po tayo in glorious presence in the place of indescribable beauty. He has prepared that for you and me in spite of our unworthiness. Na tayo pero meron lang na naghihintay para sa atin. Ito po yung dahil ng biyaya na na inabot po tayo ng salita po ng Diyos at tayo po ay naligtas at nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo at isang araw mula ngayon, yung biyaya po ito na nagligtas po sa atin ay talagang ipagpapasalamat po sa ating Panginoon. Bakit? Dahil there is no salvation apart from grace. Amen? There is no salvation apart from grace because grace is a free gift bestowed, not earned. There is no salvation apart from grace. Grace is a free gift bestowed, not earned. Ang biyaya lamang po ng Diyos, ito po regalo lamang po ng Diyos at hindi natin po ito pinagtrabahuan. Hindi po natin ito pinaghirapan, natanggap lamang po natin po buwat sa ating Panginoong Yesu Kristo. Why? Because grace is something expensive. Grace is something expensive. Bakit po expensive? On our part, is free. But on God's part, it cost Him His only begotten Son. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus po, yung kahiyan, Kanya po itong tinikman, maging po yung kahirapan, maging po yung daladala po ng ating mga kasalanan, maligtas lamang po tayo, at magkaroon lamang po tayo ng bahagi sa langit, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka pa nakakatiyak ngayon, sa langit ka pupunta, ang kaligtasan lamang po ay biyaya lamang po ng Diyos. Grace is unmerited favor of God for those people who are undeserved. Amen? Kaya nga po salamat po sa biyaya po ng Diyos, ito expensive, sapagkat ang Diyos po ang gumawa po nito. And salvation is free gift, but is sure, not cheap. Amen? Ang salvation po natin po, ito po'y free, ito po'y sure, ito po'y not cheap, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbayad po dito. Sapagkat sabi po ng Bible, kung walang pagkabuhos po ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating pong mga nagawang kasalanan. And grace is something express sa paano po ipinakita o ipinahiyag yung grasya o yung biyaya ng ating Panginoong Kristo. In Romans chapter 5 and verse number 8, dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayong mga makasalanan pa, si Kristo Jesus ay namatay ng dahil sa atin. Grace is something express. Yung pagmamahal ko sa atin po ng Diyos, hindi lamang po bukang bibig. Pagkus pinatunayan niyo po ito, yung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, Brother Aaron, he obviously got more than religion na wala namang nagawa sa buhay natin po noon. Amen? Na dati meron nga tayong religion, pero ganun pa rin yung ating buhay. Pero tayo nakakilala sa ating Panginoon, salamat po. At nagbago yung ating po yung buhay, pare-pare. And salvation's manifestation is the Son of God. Sapagkat sabi po ng Bible, sa John 14 and verse number 6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya kung babalikan po natin po sa verse number 11, sabi po diyan yung salvation's declaration had appeared to all men. Kaya nga po, this does not say that all men will be saved. Amen? This does not say that all men will be saved, but that all can be saved if they will come to Christ in personal faith. Amen? Kaya nga po, na hindi natin sinasabi na this does not say that all men will be saved, but that all can be saved kung siya po ay lalapit sa ating Panginoong Kristo at mananampalataya. Sabi nga po ng Biblia, ilitin niyo pumasok sa makipot ng daan sapagkat ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Pero kung malungkot, maraming papasok sa malawak na daan, pero ang dulo pala nito ay kapamakan. Kaya biyaya po ng Diyos, dati po natin pusong bato, ay pinagtang po ng Diyos ng pusong laman. Pangalawang bagay po and the last, what grace to? Ano naman po ang itinuturo sa atin ng biyaya ito? Sa verse number 12, sabi po ng Biblia, ito yung nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa makahalaya ng sanlibutan
ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Ano po yung itinuturo sa atin po ng biyaya po ito? Ang itinuturo po sa atin po ng biyaya po ito ay upang tayo ay dun sa ungodliness. Hindi kayo kumawa sa ungodliness dito, is living without reverence toward the Lord. Wala po siyang paggalang sa buhay ng Diyos. Amen. Ungodliness, ito yung nagtuturo po sa atin sa hindi pagkamakadiyos. Nasalamat po sa Panginoon. Ano po, na napagtagumpayan po natin po yung ganito pong bagay. Because there is more to grace than just being saved. It is not only a saving grace, but serving grace. Ang tinuturo po sa atin po ng biyaya pong ito, kung tayo po ay maligtas, hindi lang sapat tayo ay naligtas, tayo naman po maglilingkod sa Panginoon. Serving grace. There is more to grace than just being saved. It is not a saving grace, but saving grace. Kaya nga, kung tayo ay maligtas, we are saved to serve. Lagi natin po lang na, salamat po sa Panginoon na talagang na orientation, lagi sa atin po ni Pastor, na hindi lamang po tayo tagadalo. Ang nais po na lahat ng ating, ang nais ng ating Panginoong Kristo na ginagawa tayo para sa Panginoon. Tandaan po natin, serving the Lord is the highest profession. Amen. Serving the Lord is the highest profession. Be proud, ipagmalaki natin na tayo ay lingkod ng Panginoon. Be proud na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Be proud sapagkat yung calling na tinawag sa iyo ng Panginoon, ito po yung napakataas. Kaya serving the Lord is the highest profession. Kaya yung ginagawa natin para sa Panginoon, gawin po lamang natin po yan ng may katapatan. Ngunit, ano ba ang itinuturo sa atin po ng biyaya pong ito? Ang itinuturo po ng biyaya po sa atin po, not to steal, o magnakaw, o manlamang sa kapwa, o uminom po ng strong drink, na mandaya po tayo. At ang biyaya po ito na nagturo din po sa atin na mahalin ang Diyos at mahalin din po ang mga tao ng Diyos. Sa pagkatunay po noon, tayo hindi nakakilala sa Panginoon, ano po, ay yung pag-ibig po natin po sa Diyos ay hindi naman talaga totoo. Pero nung tayo pinakakilala sa Panginoon, by the grace of God, natuto po natin kung mahalin ang Diyos. At natuto din po natin kung mahalin yung man of God. At natutunan din po natin kung mahalin yung mga tao ng Diyos. At ang isa pang bagay, bilang pagtatapos, ang grace din pong ito na nagtuturo din po sa atin na huwag tayo mapuno po ng pride, envy, jealousy, strife. Bagkus, kung halimbawa dumating mo sa pagkakataon na mayroong mang iringan o dumating mo sa pagkakataon na may kampuhan. Di ba? Sabi nga po, for the sake of Christ. Di ba? Kaya nga po sa gabi pong ito, dalawang bagay na pong ating pong pinag-aralan. The wonderful grace of Jesus, number one, what grace brought. Ang dala po nito ay kaligtasan. Kaligtasan ng isang katauhan. Pangalawa po, what grace taught. Ang tinuturo po nito na anuman ang gawang masama, layuan na po natin po ito. Iwasan po natin po yan. Appearance of evil pa lang, iwasan na natin po. Minsan nga tayo yung nagiging pangain. Diba? Pag halimbawa na sa amin po kasi sabi ko sa akin ng ate ko, pwede ba ikaw magbigay ng suklet? Kasi may nagtaya po sa ate eh. Pwede ba makakibigay ng suklet? Tapos pinaliwanag ko po kaya yung bagay. Kasi appearance of evil pala, layuan po natin. Kaya nga po, ito po yung pinakamalap po natin, yung closing natin, serving the Lord is the highest profession. Ito po yung dakilang biyaya po ng Diyos sa ating po nakanta mula nang tanggapin natin po si Kristo bilang aming tagapagligtas. Maraming salamat. Ibig ko po kayo dalhin sa aklat po ng awit. The Book of Psalms, chapter 27. Basahin po natin yung verse 4. Psalms chapter 27 and verse number 4. Sabi po ng salita ng Diyos, one thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So ngayong gabi po, ang napili ko po na ibahagi po sa inyo ay patungkol po sa bahay ng Panginoon.
Kaya po ang aking pong title ngayong gabi ay The Blessedness of Being in the House of the Lord. Mapalad po tayo na tayo ay pumaparoon sa bahay po ng Panginoon. Makikita po natin dito yung nais ni David sa kanyang buhay na siya naman po ay makapunta dun sa bahay po ng Panginoon. At meron po siyang testimony rin na iniibig niya yung bahay po ng Panginoon. Tingnan po natin yung Psalms 122 and verse number 1. Makikita po natin dito na ibig talaga ni David na pumaroon sa bahay ng Panginoon. Psalms 122 and verse number 1. 122 and verse number 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kita niyo po yung damdamin ni David kapag siya ay pumaparoon po sa Panginoon. Ano po yung damdamin ni David? Diba? Natutuwa siya. Diba? Kasi alam niya na yung pagpunta sa bahay ng Panginoon, ito ay may pagpapala na buhat sa kanyang buhay. Sabi nga po ng Psalms chapter 84 and verse number 10, nakalagay po ito, diba? Kahit siya ay maging tagapagbantay lamang ng pinto. Ibig sabihin kay David talagang anuman ang gawain sa loob ng bahay ng Panginoon, ito ay malaking pribilehiyo o pagpapala sa kanyang buhay. Nagano'n din po sa atin ngayong gabi ito. Diba? Diba tayo ay mapalad. Mapalad tayo ngayong gabi kasi nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Diba? At dalawang bagay po yung aking pong ibabahagi sa inyo. Reason why we should seek the house of the Lord. Unang bagay po, balikan po natin yung ating pong talata. Psalms chapter 27 and verse number 4. Yung unang binanggit po ni David na parirala o praise, sabi po dito, one thing I have desired of the Lord. Unang bagay na makikita po natin kay David, kung bakit para sa kanya yung pagpunta sa bahay ng Panginoon ay pagpapala sa kanyang buhay, kasi po ang bahay ng Panginoon ay lugar ng pagnanais. The house of the Lord is a place of desire. Na ibig po ng Panginoon sa ating po pare-pareho ay makita din ng Diyos. Diba? David desire is to be in the house of the Lord that speak of good fellowship with our God. Yung pagpunta pa lang ni David sa bahay ng Panginoon, ito ay nagpapahayag na meron siyang magandang relasyon sa ating Diyos. Na sa ating buhay, ito po ay napakahalaga. Na pag tayo ay pupunta po sa bahay ng Panginoon, mahalaga yung ating desire ay nasa Panginoon. Upang sa kanyang kaparaanan ay magkaroon po tayo ng fellowship sa ating Diyos. At sabi po dito, through the house of our Lord, we have a desire to read the Scriptures, to pray, and to attend every church services. Dahil din po sa desire na ito o pagnanais na ito, nagkaroon po tayo ng kagustuhan na pagbasa ng Biblia, manalangin, at tuwing merong pagtitipon, hindi lang ng prayer meeting o Sunday, di ba? Tayo po ay pumaparito. Diba? Ano pong naging dahilan ng ating pagparito? Dahil po ito sa desire na every Sunday o may gawain dito, pumaparito ka sa bahay ng Panginoon. Kasi alam mo na mahalaga ito para sa iyo. Mahalaga ito para sa atin, kaya tayo ay nasa bahay ng ating Panginoon. It is the Lord's doing that we have a desire for spiritual things. Ito, yung desire na meron tayo, ito ay gawa ng Panginoon. Sa ganung kaparaanan, magkaroon tayo ng kagustuhan sa mga bagay ng Diyos. Kung wala yung desire na ibinigay ng Diyos sa ating puso, kung hindi niya ginagamit yung kanyang bahay sa bahay, hindi tayo magkakaroon ng pagpapahalaga sa kanyang mga bagay. Kaya nga dahil nga po sa desire na ito na inibinunga sa atin ng Panginoon, nag-i-involve ka sa soul winning. Sumasama ka. Pagamat mainit, minsan maulan, pero sumasama ka pa rin. Anong purpose? Bakit ka sumasama? Kasi yung desire, ibinigay na sa iyo ng Diyos. Saan mo napakinggan yung desire na yun? Sa house of the Lord. Nasama ka na rin ng mga Bible study, nagbibisita ka na rin, at nag-i-involve ka na rin sa mga activity ng ating church. Ngayon po, meron po tayong tinatawag na first fruit. So, bakit tayo nag-i-involve? Bakit tayo, ibig natin magbahagi tayo ng
ng gawain ng Diyos. Ang dahilan po ay yung desire. Ano sabi po ng Psalms? Na binigay po ni David, di ba? Na delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Kung meron tayong desire sa Panginoon at sa Kanyang bahay-sambahan, makakapag-involve tayo sa Kanyang gawain. Hindi magiging problema yung ating schedule, hindi magiging problema yung mga iba pang mga gawain, kasi may desire na tayo. Ang kailangan na lamang ay maging bahagi ka. Kaya ganun po mahalaga po ang pagkakaroon po ng desire po sa Panginoon. At iyon ay makikita mo lamang kapag tayo ay dumadalo sa bahay ng Panginoon. Kapag tayo ay nasa bahay lamang, kapag tayo ay nasa ibang lugar lamang, hindi mo matatagpuan yung desire na yun. Parang ganito na lang yun eh. Meron po kami mga nakakausap madalas, ang lagi nila sinasabi, kapag iniimbita namin sila sa church, hindi naman kami nakakalimot, nakatandaan pa rin namin ng Diyos. Masimple na po, di ba? Yun po ang laging dahilan nila. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Pero ang katotohanan na alam natin po ito, di ba? Matagal na silang nakalimot. Kasi kung hindi nila nalilimutan ang Diyos, pupunta sila sa bahay ng Panginoon. At magkakaroon sila ng desire sa Diyos para magamit ang kanilang buhay. Sabi nga ni Brother Marvin, yung biyaya ng Diyos, sumas sa kanila din. Na nagagamit yung kanilang buhay. Na gano'n man kabisi, may panahon sa gawain ng Panginoon. Paano po natin yung nakita? Dahil po sa desire na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bahay-sambahan. Pangalawang bagay po na makikita po natin, bakit po blessing ang pagparito sa bahay ng Panginoon. Tuloy po natin ang pagbasa. One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So pangalawang bagay po na makikita natin, the house of the Lord is a place of blessing. Ang bahay ng Panginoon, ito yung lugar ng pagpapala. Takas po ang kamay dito nung siya ay umatin sa church at hanggang ngayon ay nagpapatuloy ka, hindi pinagpala ng Panginoon. Taas ang kamay. Di po. Pinapataas ko lang po kayo, hindi po kasama dito. Meron po ba dito? Meron? Simula nung umatin ka, naging member ka ng church, hindi ka pinagpala ng Panginoon. Di ba wala? Lahat tayong pinagpala ng Panginoon. Buhat kung tayo ay dumalo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ano sabi ni David, di ba? Ako'y tatahan sa bahay mo, di ba? All the days of my life. Ibig sabihin, nakita ni David, yung pagpunta sa bahay ng Panginoon ay magbibigay sa kanya ng pagpapala. Kaya, sabi niya, doon ako mananahan habang buhay. Diba? Kaya nga po pag nandito po tayo sa bahay ng Panginoon, diba? Nakakapakinig tayo ng Bible preaching and teaching that encourage us and challenge our faith. Diba? Pagpapala ko yun, diba? Na every Sunday o prayer meeting, napapakinggan mo yung salita ng Diyos. At dahil sa salita ng Diyos, nakakamon ka. Na-encourage ka. Maari na mula Lunes hanggang Sabado, ikaw ay problemado, nai-stress ka na, pero pag pupunta ka dito sa bahay ng Panginoon, nakakamon ka na nila. Nati-challenge ka. Kasi tinutulungan tayo ng Panginoon. Kasi may blessing kapag tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Isipin mo kapag nasa bahay lang, ano blessing ang matatanggap mo? Paano po tayo mahahamon? Paano tayo ipupush ng Panginoon kung wala naman tayo sa bahay-sambahan? Kaya nga through Bible preaching and teaching, ginagawa po yun ng ating Panginoon. Kaya nga every Sunday, prayer meeting, Lord, salamat. Hinamon mo ako. Nakatanggap ako ng pagpapala. Kasi blessing ng church po sa atin. Amen po ba? Amen. Yan, sabi po that there is always a blessing by going in the house of the Lord. May pagpapalang tunay kapag tayo ay pumaparoon sa bahay ng Panginoon. Tingnan po natin yung Genesis chapter 28 muna. Genesis chapter 28. Makikita po natin dito si Jacob. Genesis chapter 28. Basahin po natin mula 16 hanggang 19. Genesis chapter 28, 16 hanggang 19.
16, and Jacob awake out of his sleep, and he said, surely the Lord in this place, and I knew it not. 17, and he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. 19, and he called the name of the place Bethel. But the name of the city was called Luz at the first. So ito po ay familiar na kwento po sa atin. Ito yung unang pagkakataon po na si si Jacob ay nagpunta dun sa Bethel. Bakit siya nagpunta ng Bethel? Kasi hinahanting siya ng kanyang kapatid na si Esau. Ang dahilan ay dahil sa birthright. At doon siya dinala ng Panginoon. At we know the story na nakita natin dito na nung siya ay natutulog, diba, nakita niya yung hagdan, diba, mula sa langit. Yung mga angel ng Panginoon ay panipanahaw. Ang sabi ng Bible, siya ay nakipagbunok sa anghel ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binibless. Kaya nga, tinawag niya yung Bethel. Ano pong tawag po niya doon sa Bethel? House of God. Kasi nakita ni Jacob na itong lugar na ito ay nandito ang Panginoon. Nandito siya. So, sabi nga dito, there's a Jacob realized that that place of Bethel, the house of the Lord, is a place where God blesses him. And he understood that God was there and His presence dwells there. Dahil po dito, napagtanto ni Jacob na nandito ang Panginoon sa lugar na ito, na Bethel. Dito niya ako pinagpala dahil yung kanyang presensya ay nandito. Kaya nga, para kay Jacob, nakita niya yung importansya po ng house of God. Kaya nga po siya ay nagtayo po ng templo po para po dito. Pero kung babasahin po natin po yung Genesis chapter 35, makikita po natin dito, siya po ay bumalik doon po sa Bethel. Genesis chapter 35, verse 1 to 3. And God said unto Jacob, arise and go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou weddest for the face of Esau thy brother. Dun muna po tayo. Ngayon po, sa chapter 28, yun po yung unang pagkakataon na nagpunta siya sa Bethel, the house of God. Ngayon, yung mga kasunod po ng mga sumunod na chapter 29 hanggang 34, ito na yung kanyang naglalakbay siya. Diba? At hindi maganda yung kanyang mga pinagdaanan. Kasi, ano pong dahilan? Bakit hindi maganda yung kanyang mga pinagdaanan? Di ba tatalo mo yung silaban na kanyang bilang? Niloko siya. Higit na ibibigay po yung isa niyang anak, pero yung isang anak pa yung pinakasal. At bago niya mapakasalan, yung gusto niya mapakasawa, ay bumilang pa ng maraming tao. Diba? Kasi ang dahilan kung bakit si Jacob ay nagkaganon yung kanyang buhay, lumuyo siya dun sa bahay ng Panginoon. As sa chapter 35, makikita po natin dito, may asawa na siya at pamilya. At ganoon pa rin, di ba? Hinahati pa rin siya ng kanyang kapatid na si Esau. At ang sabi niya po dito sa verse number 203, Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments, and let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. Nakita niyo po, yung kanyang paglayo sa house of God, doon sa Bethel, ano yung pinunga, yung kanyang pamilya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ayaw niya yun. Ayaw niya yun kasi nakakilala siya sa Panginoon, ligtas siya eh. Alam niya na mali yung ginagawa ng kanyang pamilya. Kaya nga bilang ama ng pamilya, nakakilala sa Panginoon at ligtas, kailangan natin bumalik sa Bethel. Kasi ang Bethel ay house of blessing. May pagpapala doon. At sabi sa verse number 3, di ba? Puro distress o problema yung kanyang pinagdadaanan.
nung iniwan niya yung bahay po ng Panginoon. Sa atin po, sa ating panahon, di ba? Tunay po ito. Na talagang kapag tayo ay lumayo sa bahay ng Panginoon o lumayo tayo sa church, hindi maganda yung magiging buhay natin. Hindi maganda yung ating buhay bilang mga mananampalataya. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Di ba, every Sunday, tinatatakbo tayo ng Diyos. At hangad ng Panginoon na every Sunday, nandito tayo. Sabi ng buko dyan, di ba? Yung mga true worshipers, kailangan nanda sa bahay ng Panginoon. Kaya kapag pipiliin natin lumayo bilang mga true worshippers sa bahay ng Panginoon, hindi magiging maganda yung buhay natin. Ano po katibayan? Yung prodigal son. Yung Emin po, di ba? Yung prodigal son, yung lumayo siya dun sa bahay ng kanyang ama. Ano pong naging buhay niya? Hindi maganda, di ba? Akala niya magiging ayos yung buhay niya. Pero ano sabi ng Bible? Pati yung pagkain ng baboy, nais niyang kainin. Why? Kasi pinili niyang lumayo sa bahay ng kanyang ama o sa kanyang ama. So, ganun din po sa atin na hindi, di ba? We want blessing sa ating buhay. Amen po? Gusto natin pagpalain tayo ng ating Diyos. Pero kung gagawin natin yung ginawa ni Jacob, yung paglayo sa house of the Lord, walang magiging blessing. At tama po, nung tayo po ay nasipo ako dito 2010. Wala pa po yung mga wala pa po yung mga ganito po. Haligi pa lang pong bakal. At nakita ko po ako po mismo nakasaksi yung mga, kalamitan po sa mga member po ng church ay wala pong service. Yung iba po ay naglalakad. Pero 30 years ang nakalipas, iba, yung karamitan po sa ating mga member ay pinagpala talaga ng Panginoon. At ang naging dahilan ng kanilang pagpapala po ay dahil nanatili sila sa bahay ng Panginoon. Kasi nakita nila yung blessing kapag nandito sila sa bahay ng ating Panginoon. Tama po yung binigay po ng ating lingkod. Diba? Wala po tayong member mayaman. Pero dahil sa biyaya ng ating Diyos, sa pananatili natin sa bahay ng Panginoon, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit tayo binibigay sa Panginoon. Kaya ang paglayo sa bahay ng Panginoon, hindi yun magiging pagpapala sa atin. Bagkus, diba, gaya ng prodigal son, hindi naging maganda yung kanyang buhay. Naging mas marami ba nga, Brother Alex, diba? Hindi naging maganda yung kanyang buhay. Kinailangan niya yung kanyang ama. Kinailangan niya ang Diyos. Sabi nga po dito, genuine believer will stay into the house of the Lord in spite of trials of life. Yung tunay na mananampalataya ay mananatili sa bahay ng Panginoon kahit may problema siya. Kasi alam niya, ang makakatulong sa kanya ay ang Panginoon. At mapapakinggan niya ang Panginoon dito sa bahay, sambahan niya. Eh kung lalayo pa siya, paano pa siya tutulungan ng Panginoon? Lalo-lamang bibigyan ng kanyang problema. Kaya nga hamon po sa atin ng ating pastor, may problema ka ba, may suliranin ka ba, o ano bang pinagdadaanan mo sa buhay, go to church. Kasi alam mo sa iyong sarili na kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos yung buhay. Yung proseso niya, kailangan gumawa sa buhay natin pare-pareho. Kaya nga bilang mga mananampalataya, panghuli po dito, there is no better place for us except the house of the Lord. Wala nang pinakamagandang lugar para po sa atin, yung bahay lang po ng Panginoon. Kaya nga po sa gabi nito, diba, happiness is found in the house of the Lord. Yung tunay na kasiyahan kapag tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Yes, may problema, may suliranin, pero nangako naman ng Panginoon. Bibigyan kayo ng desire, manatili ka lang sa bahay ng Panginoon. Manatili ka lang sa bahay ng Panginoon, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Diba? Sabi nga dahil dito, hinahon tayo ng Diyos na magbigay. Ang nature pa naman ng tao, alam po natin yan, di ba? Gusto mo pag nagbigay ka, makikinabang ka agad. Gusto mo instantaneous ka agad. Pero dahil sa house of the Lord, nato tayo magbigay sa Panginoon. Panginoon, ibibigay ko yung para sa iyo. Bahala ka na kung paano ko babayaran. At ang Panginoon na marita pa, binibigay ka tayo, minsan higit pa sa ating natatanggap. Ano lang kung susi o kailangan? Diba? Dwell in the house of the Lord.
biyaya ng Diyos na naghatid sa atin ang kaligtasan. Amen? Dahil naligtas hindi sa gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon. Amen? At yung biyaya niya, kapag totoo yung biyaya niya, siyang nagbibigay sa iyo, ano nangyayari? Tatanggihan mo na yung masasamang gawa. Didinin mo na yung masasamang gawa. Didinin mo na yung mga kamunduhan. At mag-isimula ka mamuhay ng tama para kay Kristo. Yung ligtas. No? At higit sa lahat, para si Kenneth, pagka talagang biyaya ang kaligtasan mo, matututo kang sumamba. Amen? Matututo kang sumamba, matututo kang mag-worship, matututo kang magpunta ng house of the Lord. Amen? Now, pero kung tatanungin ka pala, ito ba kung talaga natutunan tayo pare-pareho, ha? Okay lang ba na pamisan-misan na nga po mag-church? Ha? Okay lang ba na pagka okay lang ako, pag-libre lang ako mag-church? Anong sagot mo? Pagkatawag ka ng okay lang ba na kung saan ako dadalo? Kung saan malapit? Okay? Now, anong sabi ni David dun sa Psalms 27, verse number 1? One thing, isang bagay ang aming pinaka-nanasa at hinihiling na ako ay hahanapin ko, na ako ay manahan sa bahay ng Panginoon. Tapos yun, manahan, tumira, sa bahay, hindi mga bahay, kundi isang bahay. Tama ba? Okay, sino sa inyo rito ang maraming bahay? Tatlong bahay. Ako, isa lang bahay ko. Tama? Isa rin ang bahay ko spiritual. Amen? Amen? At hindi lang ako minsan, kundi regular ako umuwi sa bahay na yun. Kaya regular din ako sa bahay na yun. Amen. Amen? So, tandaan mo din ang isang bagay, no? Na pagka ikaw ay talagang ligtas na, yung pagpunta mo ito tuwing Sunday, ay it indicates na hindi ka na pagano. Ligtas ka na. Amen? Kaya pag ligtas ka na, talagang meron ka ng desire. Parang si David. Sabi ni David, habang ako'y nabubuhay, gusto kong manahan sa bahay ng Panginoon. Kasi hindi ka nagpahingan eh. Isa pa, nag-i-enjoy ka. Masaya ka dito. Amen? Masaya ka dito. Sabi ka rin, I was glad. Ako'y natutuwa ng sabihin na at tayo pumaroon sa bahay ng Panginoon. Amen? Amen? Di ba ito pa din? Pagka ikaw ang linggo at pagpupunta ka ng church, Lunes pa lang, Martes pa lang, alam mo sa isip mo, may church kung pupunta ka pag linggo. Ito po, talagang disenyo ng Diyos sa mga ligtas. Naiisip po, discount sa nila kay Diyos ako. Diba? Ito yung malamig tulong talaga. Talaga ilalagay ito ng Diyos para makatulong ka, para ma-focus mo sa sarili mo to the most high, to the sovereign God and holy God. Tama niyo po ako? Kapag inisip yung church na pupuntahan mo, may pastor na nag-ipis ng Word of God doon, it helps you to focus rightly to the most high God, to the holy God, to the sovereign God. Tama niyo po ako? Can you imagine kung ligtas ka pero wala kang church na ginagawa? Sa loob ng isang linggo, araw-araw puro kasamaan ang napapakinggan mo, nakikita mo. Puro stressful, puro problema ang nasa isip mo. Pagpapurdas ka, hindi ka talaga lalago, hindi ka talaga titibay ng Christian. Pero dahil may Calvary Bible Baptist Church ka, okay, isipin mo pala, hindi ba may problema ako, but tomorrow, Lord's Day, I go to church. Amen? Pupunta ka ng church para saan? Para kay pastor?
para kay Brother Boyd, para kay Marvin, pupunta ako ng church para sumamba sa Panginoon Diyos. Amen, Yusan? Amen? So may tamang focus ka na. Di ba? Kaya nga, yan talaga ang design ng Diyos ay isang tunay na Kristiyano. Amen? Narin ka sa biyaya, at sa biyaya yung Diyos nakapag-charge ka every Sunday and Wednesday. Tumayo po tayo at ibigay ko si Brother Ruel,